Kasi po, nagkaalat pa naman ng korupsyon dito. Pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Kapag ang korupsyon po nandyan, lalo po maghihirap yung mahihirap. Correct. Kapag yung korupsyon nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Mga drug lord, ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Hindi nagpapakita. Ngayon, nagpapaila naman na si OC. Ano ibig sabihin yan? Ganun na bakatawa ang mga Pilipino? Na ibubuto ulit yung mga drug personalities na yan? So ano magiging mangyayari sa ating bansa? Diba? Kaya labanan natin yan. Sir, For the future of our children. Sir, and our grandchildren. Nag-file na ho ng COC itong si Senator Bato de la Rosa, Senator Philip Salvador at Senator Christopher Bongo ngayong araw dyan sa Manila Hotel. Yan ho ang bibigyan natin na reaksyon dito sa video na to at pinagkaguluhan itong si Senator Robin Padilla. Palakpakan naman. Pero bago natin pag-usapan yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung joint button sa baba para lagi ho kayong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Doon sa uling video natin kanina about sa divorce law, mga kababayan, yun ho ang ating pananaw, no? Na talagang dapat pagka pinag-isa kayo, kamatayan lang ang makakapagpahiwalay sa inyo, no? At sa mga sang-ayon naman sa divorce law, respeto rin naman ho natin ang pananaw ng ilan sa ating mga kababayan. Pero hindi pa rin ho tayo sang-ayon dyan sa divorce law na yan. Ayun na nga mga kababayan, pasadano muna natin ang mabilisan. Rockstar na rockstar ang datingan nitong si Senator Robin Padilla. Panoorin ho natin itong mga kababayan. Ito nga po sinasabi natin. Galing ho. Robin Padilla! Ayan ho. Hindi. Huwag niyo ho masyadong pagkaguluhan ni si Senator Robin. Huwag niyo muna masyadong pagkaguluhan. Sa 2028 pa yan. Relax muna kayo. Relax lang. Relax lang. Huwag niyo munang pagkaguluhan. Sa 2028 pa ho yan. Alam niyo na ho kung anong magiging question niyan sa 2028, no? Relax lang ho kayo. Pero tayo ay natutuwa sa ating nakikita. Marami pa rin hong di naniniwala sa mga tambalusyo, sa mga paninira dito kay Senator Robin Padilla. Tayo ay bilib yan sa mama na yan. Yan o, pagka nagpupunta sa Senado, bit ho niya yung dalawang bilog sa pagitan ng kanyang hita, no? Hindi ho niya hiniiwan dito kay Ma'am Mariel Padilla. Dinadala ho niya sa Senado yung dalawang bilog sa pagitan ng kanyang hita. Yan ho ang mga kailangan natin diyan sa Senado, kagaya nitong si Senator Robin Padilla. Grabe pinagkakaguluhan. Nakaupo na ho siya. Senador na ho siya. Kalma lang. Grabe naman yan. Napakatindi naman ho nito. Naramdam natin Parang nadjejabu tayo. Jejabu. Noong 2022 election, ganito datingan. Mabuhay ka, Senator Robin Padilla. Mabuhay ho kayo. Grabe yan, ibang klase ho talaga. Rockstar na rockstar ang dating itong si Senator Robin. Tayo hindi, nakikita kasi ng tao, nagtatrabaho, mama. Ngayon, para dun sa mga bitter na sinasabi, hindi naman wala namang alam yan si Robin. Hindi ho, wag kong gano'n. Makaramihan sa mga yan, mga inggit lang yan mahirap po talaga. Pagka-inggit, ganun lang naman yan. Imbis na suportahan nyo yung mama, isa sa mga senador na mayroong paninindigan at talagang tumatayo sa Senado, binabanatan nyo pa. Palakpakan, Senator Robin Padilla. Grabe naman yan. Ibang klase. Parang na naman, nababalik talaga tayo nung 2022, 2022 election, yung form natin bumabalik na Matagal-tagal pa election, pero sa mga nakikita natin, eto na ho ito mga kababayan. Okay, lipat ho tayo, tawid ho tayo. Panoorin ho muna natin. Panoorin mo muna natin. Okay, ang galing nitong si Senator Robin yan. Mahal ni Robin, mahal ng sambayan ng Pilipino yung si Senator Robin. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo masisiraan yung tao. Kasi kung ano mga pinangako niya nung panahon ng kampanya, wala ho siyang maraming hidden agenda. Yung unhong tinatayuan niya ngayong mga panahon na ito, ibang klase naman. Duterte. Grabe naman yan. Solid PH. Huwag niyong kalimutan, solid PH. Palakpakan. Makikita nyo rin ho ako doon mga kababayan. Pero maraming tatrabaho doon sa channel na yon. Pero isa ho ako sa makikita nyo dyan sa solid PH na yan. No? Collaboration ho yan
ng iba sa mga kasama natin dito sa YouTube, no? Yung Solid PH yan. Diyan ho ibabagsak yung ibang mga content ng ibang mga content creator, okay? Yung, baka pagka nakausap natin third floor, nagsalita din sila dyan sa ano na yan, Solid PH. Ayun, oh, grabe naman yan, Senator Robin Padilla. Isa kang alamat. Ha? Grabe, oh. Oh, mahal ng sambayan ng Pilipino ang mama. Ito, lipat po tayo. Nakahanda na yan, siyempre, no? Kasi gusto ko, pagka dumating yung mga kasama natin dito sa PH Update, wala nang maraming cheche-bureche. Bakbakan na kagad. Ito, mga kababayan. Game. Bombo radyo tayo. Yun, oh. Grabe naman yan. Oh, superstar na superstar. Oh. Pero hindi na ho bad boy yan, ha. Diyan sa ano na yan, frame, nakikita niyo ho itong si Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, at nandyan din ho itong si Senator Ipe, Philip Salvador. Kung manalo, edi pasalamat tayo, at least mabawasan man lang yun mga Basta pakita natin na mapuwersa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang naman yung punto natin eh. Gusto natin ipamuka sa mga bumabanat sa mga Duterte. Pagka tinaas na kamay ni Tatay Digong, mananalo yan. Okay? Grabe naman yan. Senator Bato yan eh. Sabi ko naman sa inyo, ulo pa lang ni Senator Bato panalo na tayo. Oh. Maraming na-disappoint kung paano siya kumakamada dyan sa mga hearing sa Senado. Pero at least itong mama na to, hindi nabibili ang prinsipyo. Palakpakan tayo. Diba? Ganun lang ho kasimple yan. Abogado nga kung tawagin, magaling nga sa larangan ng batas, nabibili naman ng prinsipyo. Kagaya ni Tolentino. Oh, diba? Ay, pagka sinabing nabibili, dati kay Duterte ka, ngayon dahil yung makinarya nasa kay Marcos Jr., na kay Marcos ka. Oh, di ba? Nang dahil sa makinarya at impluensya. Oh, kaya dito na ho tayo sa mga individual na kung saan ay naku mananalo yung si Senator Bato de la Rosa. Hindi pa mawawala yan sa Senado. Walang survey na makakapagtanggal sa pangalan nitong si Senator Bato, Senator Bongo at Senator Ipe. Philip Salvador dyan sa Senado. Sa mga hindi boboto kay Ipe, nasa sa inyo yon. Ibig sabihin, hindi ko kayo tunay na taga-suporta ng mga Duterte pagka ganon. Yan na nga ba naging problema natin noong 2022? Sinabi ni Tatay Digong, bangag yan. Weak leader yan. Sumunod kayo. O, hindi tayo sumunod, di ba? Kayo, kasama pala ako. So, hype na naman si PH Update. Sarap kasi ng pinakain sa akin ni Commander eh. Di ba? Busog na naman tayo kaya malakas na naman yung ano natin, puwersa natin. Oh, di ba? Ngayon, this time, wag na ho tayong magpa-loko. Kung anong sasabihin ni Tatay Digong, yun lang ang susundin natin. Tapos, wala nang maraming cheche-bureche. Kesyo ganito yan, kesyo ganyan yan. Hindi. Basta Tatay Digong lang. Tatay Digong lang sa kalam. Game. Marami naman, oh. Ay, meron silang kapring katabi. Grabe, taas naman yung katabi ni Senator Bato. Parang kapre naman to. Saludo dito sa mga mama na to. Dito, lipat tayo. Ayan na nga ba sinasa. Akala nyo siguro makakalimutan ko kayo ha. Kayong mga aso ni Tambalos ha. Kada video ko, kailangan mapasadahan ko to at mapamukha dito sa mga aso ni Tambaluslos na pagkapanahon ng eleksyon, para ho silang mga santot santa. Pero naman, pagkatapos ng eleksyon, mga bilyonaryo ang datingan ng mga walang yan. Pagka panahon ng kampanya, pa-bracelet lang silang tag 50, pa-G-Shock lang silang tag 8,000. Pero pagkatapos naman ho ng eleksyon, Rolex. Yan ho ang suot-suot nitong mga walang yang to. Huwag ho nating kalimutan sa papalapit na eleksyon, lahat ng trapo at walang ya sa politika, atin kalimutan niya mga yan. Dito sa bahagi ng video natin na to, hindi ho natin pwedeng palampasin. Hindi ho natin palalampasin itong pagkakataon na to na marinig ang mga punto de vista nitong si Senator Philip Salvador, Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo. Palakpakan. Diba? Ito. Game. Aakyat na ho sila sa entablado at magkakaroon na ho tayo ng question and answer question. Game.
Walang sound check. Hindi, isa lang muna po. Ikaw lang muna. Ikaw lang muna. Sa center, sir. Yan. Go ahead. Game. Ayos, oh. Ang ganda ng ulo ni Senator Bato. Ulo pa lang. Panalo na tayo, eh. Oh. Photographs. Grabe Okay, naman photographers. Mga photographers. Oh. Ay, rektang salita na. Nasa Wala na copy daw, sir. picture. Okay, thank you. For TV, sir. For TV muna po. Doon. Hindi. Tayo lang kayo. Tayo lang. For TV, oh, TV. Q&A na, kuyo. Q&A na tayo, Q&A. Okay, thank you po. Senator. Oh, sige. Okay. Thank you. Dito muna, sir. Ayun, oh. Senator Ipe. Senator photos, Philip please. Salvador. Oh. Grabe naman yan. Yan ang nga ba sinasabi natin. Yan hong mga individual na yan, sila ho ang hindi Okay, mababayaran thank you, ng photos. prinsipyo. TV station. TV. Kalimutan na ho natin yung mga abogado, mga walang kwenta yan. Maya-maya, Okay, thank you po. mga unyango naman yan eh. Yung mga tumanda na sa Senado, mga walang kwenta ho yan. Yung mga Soto, yung mga Lacson, wala akong kwenta yan. Dito ho tayo, dito hindi nabibili prinsipyo. Hindi ho tayo bebenta ng mga yan. Hindi ho ibebenta ng mga yan ang sambayan ng Pilipino. Pero yung mga yon, yung mga senatorial candidate nitong si Tambaluslos at nitong si Marcos Jr., kung anong gustong mangyari ni Tambaluslos at ni Marcos Jr., yun ho masusunod sa pagka nakaupo na sa Senado. Okay, thank you yung sa mga walang photos. yung politiko na TV yan. station. Game. Ano na tayo? Q&A portion na tayo. Again, photogs. Potops. Ayan, kasama si itong Senator Robin. Right side po, right side. Eh, siyempre, yan, di natin pwedeng anuhin yan, di pag-usapan yung pagpapile na yung Okay. pagsasalita. Sa TV na. Game. Sir, for TV naman. Q&A na, Sorry. Q&A. Sige po, dami pala nun. Okay, thank you po. Sir, for TV pa po. May TV pa. Sir Robin, for TV pa po. Sige. Para- Wala pa. Hello. Mag-hi naman kayo sa ating mga magigiting na senador. I-like nyo naman yung video, di ba? I-like nyo naman. Para sa ating mga magigiting na senador. Oh. Sige, pwede na naman. Oh, game. Ayan na. Itong si nagdasal pa itong si Itong si Senator Philip. Senator ho natin yan. Kahit ano pang sabihin nyo. Ha? O, game. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Marapatin niyo po. Pakinggan natin. Game. Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Peace and order po, palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas. Ano ho yan ha? Kasi napakaganda ng punto na yan. Kasi ngayong mga panahon na to, diyan daw sa PNP, yung marami daw nangyayaring kababalaghan sa mga miyembro. Marami daw sinisingil ng kung ano-ano. Di umano ha, game. Ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila
na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Na Yun. hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Gusto ko pong siguraduhin na mabawasan, kung di man mawala lahat, ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Sir, sir, excuse me po. Sir, time is up. 2 minutes na po. Irarap up ko na lang po. Sige po, thank you. Kayo, ito naman taga-Comelec na to. Kailangan marinig na sambayan ng Pilipino yan. Yan yung mga bagong, yung mga datihan na, yung mga incumbent, yung mga dating tumakbo na dating naging senador, bigyan nyo sila ng 1 minuto. Pero itong mga bagong muka, kasi nag-inihintay ng tao kung ano ang sasabihin ng mga individual na yan. Kagaya natin dito sa PH Update, hinihintay ho natin kung ano sasabihin ito si Senator Philip Salvador. Ha? Hinihintay ho natin yan. Kasi, hindi pa siya naging senador, in-endorse siya ni Tatay Digong, ano ba plataforma niya? Diba? Game. Yan po ang aking plataforma. Game. Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino. At huwag nyo lamang hong lalaliman ng inyong mga tanong. Nakaready na ako. Okay, first question. Nico? Yes, sir, Bagsik? Nico. Nico Bagsik. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dyan po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ay, hindi po. Naku po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi ho, nakabuti dito sa atin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Correct. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Tayo isang ayon doon. Pero pagdating doon sa nagtutulak, yung mga D-Lord kung tawagin, ibang usapan ho yun. Yung mga nagbebenta, pero yung mga gumagamit, isang ayon ho tayo na anuhin yung mga yan, na bigyan ng kaukulang atensyon para makabalik sila sa society. Pero yung pagdating doon sa mga nagtutulak, nagpo-provide ng panggamit dito sa mga na to addict, yung mga yon, pwede kung magugurgur, okay lang naman, walang problema sa atin yan. Ngayon, kung ayaw yung magurgur, wag niyong pakialaman yung na yan, yung illegal na droga na yan. Follow up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at kailangan doon. rehabilitate kung napatay na po? Wala naman po ako sinasabing papatayan eh. Ang sinabi ko po, hulihin at parihab. Sino ba naman yung nagtanong na yun? Patay na yan. Tatan mo si Tatay Diggs eh. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin po kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun aking sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Yun po. Okay. Sir, magandang umaga po. Yes, sir. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Bastos yung Binabanggit po ninyo yung mga platform kanina. Isa lang po plataforma ko, peace and order. Apo. Sir, bilang po isang artista, meron po ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang panukalang batas para ho sa ganun ay ma-draft po at maipasa sa Senado ito po mga binabanggit po ninyong platforma na ito? Opo. Bakit naman po hindi? Yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa lahat sa amin, kami mga artista lang. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan. Ideya. Lahat po yan. Hindi ko naman po aakuhin lahat sa nagagawin ko na agad na batas. Kailangan Meron nga silang budget para sa staff nila, para sa abogado nila. Ano susuloy niya? Magsusulot siya ng sarili niya. Tinatrap itong si Senator Philip Salvador eh. meron akong oras din na makapag-usap sa kanila para maiayos ko ang dapat maayos. Sir, Correct. follow-up question lamang po. Palakpakan. Aside po sa pagiging artista, ano pa po yung inyong experience na maaari pong maging batayan ng mga botante para po kayo ay iboto? Simple lamang po, siguro po sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Pilipinas, nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao. At yun po ang aking pinangahawakan dahil nga po ako'y bumababa hanggang sa grassroots po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar na babawasan ng mga addicts.
dumarami na naman po, nagkalat na naman kung saan-saan. Kaya kung maaari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko ho ang pagod sa aking katawan para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Saludo, saludo. Okay, Gusto niyo pong goods na yan. Meron pa po? Okay. Sherry Ann, ABS-CBN po. Ma'am, Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, maliban dun sa gagawin nyo, kung kayo'y mananalo, Opo. Senador, sabi niyo nga po, Opo. kukonsulta kayo sa mga abogado, Opo. sa mga pulis. Opo. Pero bago yun, sir, during the campaign, Opo. habang ngayon nanliligaw kayo ng mga botante, ano yung mga paghahanda na ginagawa po ninyo para eventually, dun sa possibility na magiging senador kayo, pagkatapos po ay, syempre, from time to time, natatanong kayo, posibleng maharap kayo sa debate. Ano po yung mga paghahanda po ninyo? pinaghahandaan ko po, yun lamang pong nasa aking puso at nasa aking isipan na nakikita ko at nalalaman ko. Realidad po. Yun po ang hindi mawawala sa akin, ang realidad. Kasi po, nagkalat na naman ng korupsyon dito. Pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Kapag ang korupsyon po nandyan, lalo pong maghihirap yung maghihirap. Correct. At kapag yung korupsyon nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Kasi yun ang pantanggal ng kanilang pag-iisip sa kanilang kahirapan na nangyayari. Sir Philip, ano yung main motivation ninyo? Bakit sa dulo, naisip nyo, magsesenador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa tao? Bakit po senado agad? Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin tumakbo ko senador. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin tumakbo akong senador. Kasi ang nai-interview lang nito mga media na to, yung mga bangag, yung mga mayayaman, yung mga politikong may pangalan, yung mga helpless and hopeless, hindi naman mo nila na-interview. Pasensya na kayo, Senator Philip, kayo ang kinakausap kasi kayo ang, kumbaga, nakakapunta dun sa grassroots kung tawagin, di ba? Roy? Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una, ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa, ang mga tao. So, if ever po, kung ano man po mangyari, I will run as a senator. I will run, I will join the race, and I will finish my race whether I win or lose. Thank you very much. Saludo, Thank you po. saludo. Thank you very much. Thank you po. Time is up na. Nene, last 46. Salamat Sige po sa inyo lahat. Ay, Nene, sorry. There's one more pahabol question, Meron sir. pa. Ma'am, Sige, Nene. Hi sir, good afternoon po. You pa yun, mentioned sir tanong yung mo. platform on peace and order and you also mentioned yung sa drug rehabilitation. But Opo. what specific bills do you have in mind po sa ngayon? sa ngayon ho, gusto ko talaga yung sa rehabilitation ng mga addicts. Gusto ko ho sila mabigyan ng pag-asa kasi. Kagaya ng sinabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, may nagmamahal din mga pamilya yan. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Pag hindi pa sila tumino doon sa anong yan, Actually, di ba meron na hong ganun, pagka kayo nahuli at hindi kayo nagbebenta, gumagamit lang kayo, isa sa mga kondisyones, magpaparehab kayo. Tama ho ba? Paki-comment nga sa baba. Kasi parang ganun na balitaan natin, pagka ikaw nahuli ka ng unang beses, isa sa mga kondisyones, dapat magparehab ka, no? paano na yung bills na gagawin mo for them para sa mga tao? Kailangan maiayos ang mga may pangangailangan sa buhay. Tanggalin natin ang kahirapan, tulungan natin sila magkatrabaho, hindi sila mag-iisip papunta sa droga. Okay, maraming time is up na Iha. Maraming Okay na? salamat po, Sir. Okay. Thank you very much. Philip. Thank you Okay. po. Senator Bato, kayo na po ba yung susunod? Thank you, sir. Send ba to, game? Send ba to, game na, ikaw na. Ikaw na sasalang dito sa koral ng mga leon na media. Ay, hindi pala. Koral ng mga buitring media. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po, si Senador Bato de la Rosa. Tumatakbo ulit, nagpapare-elect ulit na magiging senador ng ating Republika ng Pilipinas. Given the chance na ako'y muling mananalo, rest assured that I will continue my advocacy on public order and national defense and security.
Doon po ako magfo-focus. Public order, I will continue my fight against illegal drugs and criminality, and for national defense and security, we will see to it that our national defense posture should be credible enough against foreign invaders. So yun lang po ang aking gagawin. Any questions? Sir, you have 2 minutes, sir. 2 minutes? Hindi pa po tapos? Okay Sige lang, sir. hindi ko natapusin yun. Hindi mo natapusin. Sige Basta, po. you. Okay, question na Sige po. na. Sino magtatanong? Si Senator De La Rosa? Yes, okay. Gusto ko si Mabs magtanong. Ay, Mab, magtanong ka, Mab. Ma'am, special request. Magtanong ka. Tanong ka na, Iha. Wala ka naisip mo. Dahil natanong mo na lahat doon pa. Meron. Sir, alam po natin na you're very close with the Duterte family and Yes. medyo marami pong mga political na away ngayon concerning them. Do you think this will affect kung ano po yung kalalabasan nitong election na to para sa inyo? Yes, it may affect either way. Either way. Pwede akong manalo o pwede akong matalo dahil dyan sa gulo na yan. But I am more inclined to believe doon sa mananalo tayo. May effect talaga ito. Plus minus ito, plus minus. Correct. May effect ito. Alam mo naman ng Pilipino, Pilipino, yung mentalidad ng Pilipino ay jihadista. Nakikita lang, pag binubugbog ka palagi, parang Fernando Po Jr. ba? Diba? Pag binubugbog ka palagi, naawa sa'yo yung taong bayan. Which dapat naman talagang kaawaan dahil mga Kristiyano tayo. Hindi naman tayo yung mga violenting tao, di ba? Kristiyano tayo, naawa tayo sa taong binubugbog. So, I hope the effect would come out that way. Amor? Hello? Hi, sir. Yes. Yes. Sir, Yes, hello, what hello. do you think are the achievements na nagawa po ninyo the past years that you're in the Senate that should convince voters to vote for you this time, for your re-election, sir? Well, alam mo, ang gauge ng performance ng senador, hindi naman doon sa pamibigay ng mga programa sa mga taong bayan dahil hindi mo namin trabaho yan. Dapat ang gauge ng performance ng senador ay paano siya gumawa ng batas. So pagdating naman sa batas, paggawa ng batas, dapat ang gauge dyan kung ano mga batas na sponsor mo na nagiging batas. Kasi kung sabihin mo author lang, I can be an author to all the bills that is being passed in the Senate. Pero kung ang pinakamahirap kasi dyan, yung sponsor ka because you will be the one defending the bill, you will be the one debating for it. So sa awa ng Diyos, may napalusot naman tayo ng mga batas. Although yung iba hindi pa nakalusot dahil nga very stiff yung opposition, medyo matagal tayong nakalusot yung ating mga measures na in-sponsor. But for the record, meron naman tayong nagawa rin. Number one, yung PNP, BJMP, BFP, Bucor, Height Equality Bill, napalusot natin yan. Yung BFP, Bureau of Fire Modernization Program, napalusot natin yan, naging batas na yan. Yung Anti-Terror Bill, we co-sponsor tayo, Anti-Terrorism Act. Co-sponsor tayo doon, we help in the passage of that law. So far, yun lang ang sabi ko sa inyo. Yung mga pending ko pa na medyo mabibigat, yung restoration of death penalty for high-level drug traffickers ay medyo hirap ako dyan. Pero rest assured, hindi ako hihinto dyan. Ipaglalaban ko pa rin yan in the next Congress kung ako sisortehin. At yung pagbabalik ng mandatory ROTC. Dahil kinakailangan talaga natin yan ngayon, lalong-lalo na yung nagbabadya na threat sa West Philippine Sea, kailangan natin ng malakas na reserves. And the only way that we can have a reserve that can be mobilized anytime is through ROTC. So, yan ang dalawang pa-priority natin na ipapile ulit kung tayo mananalo. Okay, Ms. Mara? And Sir, Mara Cepeda from Singapore's Straits Times. Yes. So you're the subject of an ICC investigation, and these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives, Quadcom. How do you think, sir, these investigations will affect your senatorial run? And tingin niyo po ba, sir, ay offshoot din po ito, or epekto po ito ng kawalan ng alyansa between President Marcos and the Dutertes? Well, alam naman natin yung what's behind all these investigations. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So, ang taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then makita natin yan sa magiging resulta ng eleksyon. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ako iboto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao,
at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang droga, kriminalidad, para may salba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I'm going to do that. I'm going to risk my life. I'm going to risk my career, my personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi yung pag-launch namin ng war on drugs ni President Duterte, hindi naman yun ginawa namin para kami yumaman, para kami magkapera. Ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan. Hindi kagaya ng mga ngayon namimigay ng ayuda, ginagawa yung pang-ayuda para magamit sa susunod na eleksyon, di ba? Ganun ho nangyayari ngayon eh. Ginawa yung war on drugs na yan, hindi naman para sa magbenepisyo itong mga Duterte. Ngayon, napakarami nilang problema nga kinaharap dahil dyan sa war on drugs na yan. Kaya dapat ho, sumagi sa isipan ng mga bumabatikos dito kay Senator Bato at dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Anong napala ng mga Duterte dyan sa war on drugs na yan, di ba? Hindi na nga nila kailangan gawin para matahimik yung buhay nila. Kaso, para sa mga kabataan, ang ginawa ho ng administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, gusto ko natin gawan ng separadong video yung ano na yon, babaran yung issue na yon. Pero sa mga susunod na ano na lang ho, susunod na video natin, bababaran ho natin yung ginawa ng Duterte administration na yan. Game? Dahil talamak na talagang droga. Ngayon, look, what is happening right now? Bumabalik na naman sila. Oh, mga bata, nawawala. Na nakikidnap. Wala tayong balita kung nasaan na yung mga bata na yan. So, hayaan ba natin yan na palagi na lang ganun? We have to continue on doing what is good for this country. Huwag natin hayaan yung mga kriminal na yan. Saludo. Ngayon, may mga drug lord na naman na tumatakbo. Maging mayor, magiging ang tatapang na nila ngayon, magpapayal lang si COC. Mga drug lord, ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Hindi nagpapakita. Ngayon, nagpapayal lang naman na si COC. Ano ibig sabihin nun? Ganun na ba katawa ang mga Pilipino? Na ibubuto ulit yung mga drug personalities na yan? So ano magiging mangyayari sa ating bansa? Diba? Kaya labanan natin yan. Sir, For the future of our children, Sir, and our very quickly. grandchildren. Sir, very quickly, has the ICC Office of the Prosecutor reached out to you for an interview? Wala. Merong nag-contact sa opisina, pero in-ignore man namin. Dahil alam man namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nagkukontak sa opisina ko, pero in-ignore namin. Hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan. Baka mamaya, mga gago-gago lang yung mga tao no, na sumasakay sa issue. No? Naggawa ng pangalan na kunyari, European daw sila na gustong mag-interview sa akin. Sabay-sabay eh. Nung pagsabi ni Trillanes nung issue na yan, mayroon nagtawag-tawag sa amin. Sabi ko, huwag niyong entertainin yan dahil baka mga siraulo lang yan na sumasakay sa issue. Okay na? Okay na po, sir. Ha? Okay. Time is up po. Kukunti lang yung speech ko eh. Dapat damihan nyo dito sa interview. Questions ba? Wala? One last question. Okay, Sige okay. po, one last Sige. question. Hi, sir. Good morning. Opo. Paborito ko to. Sir, sabi niyo po kanina, ito lang ulit yung sinasabi, yung grand plan to destroy your image, yung lahat ng nakaalay kay Presidente. Yes. Nararamdaman niyo po ba kung talaga nag-work yun, considering na sa mga survey, may mga survey na lumalabas recently na kung dati nandun kayo sa top 6, kayo nila Senator Bongo, biglang parang pababa, kayo ng pababa. Nako. Depende yan. Kasi meron ding nakita kong survey na tumataas din ako. Hindi ko na, I'm not fighting these survey firms, ha. Niniwala pa rin ako sa kanila, pero sige lang, titingnan natin. Pero as I've said, pwedeng negative or positive ang naging epekto nito. Nag-aalala ba kayo, sir? Nag-aalala kayo dun sa sinasabi nyo na non-stop na demolition job against you? Well, hindi ako nag-aalala dahil nakikita ko naman yung taong bayan. Kahit saan ako pupunta, naramdaman ko man din yung init na kailang pagtanggap sa akin. Kaya hindi sa nagmamayabang ako. That's my honest opinion. May honest opinion lang. Nakikita ko naman na tanggap pa rin nila ako. So, sige lang. Fight lang tayo. Mahaba pa naman itong kampanya. Sen, last na lang. May lumabas kasi na post ni Congressman Pulong sa Facebook na sabi niya, nag-meeting, family meeting, Duterte family. Would you know ano yung pinag-meetingan? Talaga bang may tatakbo sa Senado na Duterte under the PDP? Well, so far, hindi pa final yung decision nila, no? Pero, yun nga, iniimbitahan namin since nag-take out na si Mayor Basti Duterte sa PDP, we're hoping na sasama siya sa amin, tatakbong senador. Pero ang requirement lang niya is dapat si President Duterte ang tatakbong mayor ng Davao. Pero mukhang hindi pa na-finalize. So, nung last na national convention namin sa PDP sa Davao, tinanong ko ulit si Mayor Basti kung sasama na. Sabi niya, wala pang final, wala pa silang
pag-usapan. Okay. Okay. Maraming salamat po. Salamat, Senator thank you. De La Salamat Rosa. sa inyo, ha. Salamat, po. Senator Bongo. Sir. Ayun, tong Senator Bongo na, pakinggan Magandang natin. tanghali po sa inyo lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa tiwala at suporta na binigay po sa akin sa nakaraang 5 taon at sa isang probinsyano lamang na binigyan po ng pagkakataon na makapag-serbisyo po sa ating mga kababayan. Ako po isang Bisaya na Batanggenyo na binigyan po ninyo ng pagkakataon na maging senador. Ngayon, habang ako ay nagsusumite sa aking certificate of candidacy para sa darating na senatorial elections, nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking mga advokasya at ang aking nagawa bilang inyong senador sa nakaraang mahigit 5 taon. I have authored 15 laws, co-authored and co-sponsored 164 laws at 69 principally sponsored laws. Karamihan dito ay upgrading and establishing hospitals dahil isa sa aking advokasya nung nanalo po ako ay ang health. At nabigla po tayo ng panahon ng pandemya. Kaya hindi po ako nagkakamali na the more we should invest sa ating healthcare system. At hindi ko po lilimitahan ang aking sarili bilang isang senador lamang. Trabaho po namin ay legislation, constituency at representation. Kaya kahit sa sulok ng Pilipinas, halos napuntahan ko na po ito. Mula sa North, Batanes, mula Apari hanggang Hulo North. Punta tayo ng West, sa Palawan, napuntahan ko na magkabilang dulo. East, dito naman po sa Samar, hanggang dito sa Hulo, napuntahan ko na po yan. Sunog, baha, pagputok ng bulkan, lindol. And tapusin ko lang yung advocacy ako. Unahin ko po, kalusugan bilang chairman ng Committee on Health, food security, trabaho at kabuhayan, pabahay, edukasyon, improve the, kung expanded the tertiary education, yung batas na naipasa na po. At syempre, sports at kabataan. Tandaan po natin, isang paraan po na labanan natin ang illegal na droga through sports. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. At handa po ako magserbisyo sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politiko, gagawin ko lang po ang aking trabaho. At susulong ko yung mga programs at ipagpapatuloy ko po. Ipagpapatuloy ko po yung programang may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Salamat po. Maraming salamat po. Tanong from the media. Robert Mano, Teleradio. Pakipasa po ng mikropono. Thank you. Hi sir, magandang umaga po. Morning. Sir, bago kayo nag-file ng Certificate of Candidacy, nagkaroon ba kayo ng tsansa na makausap ang dating Pangulo natin? At kung nakapag-usap po kayo, anong napag-usapan ninyo? May bilin po ba? And another one, sabi po ni Senator Bato kanina, may grand demolition job sa mga Duterte at sa mga kakampi niya. Kung ganun po yung situation, will you still seek endorsement from the former President at kay Vice President Sara Duterte? Alam nyo, isa lang po hindi po siya nakikialam sa trabaho namin. Ever since, alam ni Senator Bato yan. Isa lang, noon, before pa ako naging senador, at nung naging senador ako, isa lang sinabi niya sa akin, gawin mo lang yung tama. Just do what is right. Umikot ka lang sa tama. Hindi ka magkakamali dyan. At ako, yung aking mga programa, at ang aking legislative agenda, ito pong mga pro-poor programs, yung makakatulong sa mga kababayan nating mahirap, especially sa health. At sa ngayon po, according to DOH, more than 15 million Filipinos na po ang natulungan ng malasakit centers. Magkakaroon po ng mahigit 6 na super health centers. Isang paraan po ito na ilapit natin ng serbisyo medikal sa ating mga kababayan. At isa rin po sa batas na ako ang principal sponsor at author, itong Regional Specialty Center. Halimbawa, yung mga heart center, kidney center. Ito po yung mga programa rin po ng present administration, itong Regional Specialty Center, na palawakin pa yung serbisyo medikal. Ang hirap po sa amin, buhay mula sa probinsya, na wala pong access sa medical, pagpapaopera sa puso, kidney transplant, lung, cancer, mahirap po sa probinsya. Malayo, wala silang kamag-anak rito. Kaya unahin ko yung mga pro-poor programs ng gobyerno. Ako sumusuporta po ako sa mga programa po ng gobyerno na makakatulong po sa mga mahirap, sa mga pasyenteng mahirap po. Ngayon sa tanong mo kanina about President Duterte, from time to time, nakakausap ko naman po siya, but more on personal. Dahil sa politika po, hindi po niya kami pinapakialaman. At ang sinasabi lang niya, gawin mo lang yung tama. And of course, I'm running under PDP. Chairman po namin si Pangulong Duterte.
At yung mga aming mga programang isusulong ay naayon rin po sa mga magagandang programa niya noon na gusto namin ipagpatuloy na may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Yung magagandang programa noon, kita niyo naman po, ito pong mga build programs niya na napapakinabangan na po ng ating mga kababayan sa ngayon. Kita niyo naman ngayon, nababawasan yung traffic. Traffic pa rin tayo, pero kahit pa paano, may alternative routes na po tayo. Yun pong Anguil Bridge. Naumpisahan po yun during President Aquino's time at nag-groundbreaking sa panahon ni former President Duterte at natapos po ngayon. Yung mga programang dapat ipagpatuloy, nakakatulong sa mga kababayan natin. Isipin nyo noon, 3 hours yung biyahe. Yan po isa sa mga proyektong isinulong ng natin noon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. At ang taong bayan na po ang nakikinabang dito. From Philippine Star. As endorsement? Of course. Siyempre, PDP kami at ini-endorse po kami ni dating Pangulong Duterte. At ako'y naniniwala po sa kanyang very strong endorsement. From Philippine Star, Ms. Mayan Alcatran. Sir, i-endorse po kayo ni Presidente. Masasama po ba siya sa inyo sa kampanya? Yan po ang hindi ko pa po masasagot ngayon. Yan po ang tinatawag na wait and see tayong lahat until the last day of filing until October 8. Decision na po siguro yun ng pamilya nila. Lalong-lalo na po sa ngayon, sila na po ang nag-uusap kung saan po nila nais tumakbo. At ako'y naniniwala naman po na si dating Pangulong Duterte, pag dyan na yung pagmamahal mo at pagsiservisyo, nakasanayan na ng katawan mo, hinahanap yung kanyang pagsiservisyo sa kapwa Pilipino, hinahanap niya po. Kung sa tanong mo anong posisyon, hindi ko po masasagot na po yan. At hindi po namin na-discuss po yan lately. Sir, magandang hapon po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Sir, kahapon nag-file ang Magdalo Party List, yung kanilang first nominee na si Gary Alejano. At nabanggit po nila na kung sakaling mananalo po sila, ay yung impeachment po agad ang kanilang isusulong sa Kamara against po the Vice President Sara Duterte. Kayo po bilang an ally po ng Duterte family, ano po ang inyong reaction o masasabi tungkol dito? Unang-una, so we're talking about 20th Congress na yan. Hindi ngayon, di ba? Ngayon, senador kami. So, pag-uusapan yan, may lower house, yun ang proseso Kung dadaan sa kanila, kung dadaan naman po sa amin, dadaan po yan sa pagbubusisi. Ebidensya. Kaya nga po tayo may check and balances sa gobyerno. So, kung kami po ay papalarin at siswertihin muli sa 20th Congress, ay pagbabasihan natin yung ebidensyang kanilang ihahain. At ako naman po ay naniniwala na nag-servisyo po si Vice President ng kanyang katapatan sa panunungkulan niya bilang Vice Presidente. Marami naman po siyang magagandang programa na nais niya pong makamit at gustong gawin na ako mismo bilang senador ngayong 19th Congress ay ating sinusuportahan. Lalong-lalo na po yung makakatulong sa mga kababayan nating mahirap. Marami siyang mga programa na tulong malibreng sakay, tulong sa mga pasyente. Ilan lang po yun sa dapat na gawin po ng isang public servant. Tulungan yung Pilipino nang walang halong politika. Correct. Okay, last question. Juan Galvez, TV5. Good afternoon, Senator Juan Galvez po sa TV5. Sir, actually just to reiterate yung question kanina that marami hong mga demolition job that were mentioned against the allies and the Dutertes. Do you still believe sa tinatawag na Duterte magic para manalo kayo na mga inendorso ho niya? Kaya po kami nandito sa PDP laban dahil naniniwala po kami sa liderato at nagawa ni dating Pangulong Duterte para sa taong bayan. Hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Kaya po tayo may eleksyon pagdating ng panahon. Mga kababayan ko, kayo na pong humusga kung sa tingin ninyong nakatulong po sa inyo ang mga programa niya noong 2016 up to 2022. Yung mga build programs, yung kampanya niya against criminality. Kung nakakalakad ho ba ang inyong anak na hindi nasasaktan at nababastos. Kayo na pong humusga. Kaya po tayo may eleksyon, will of the people. Antayin na lang po natin kung ano pong kagustuhan at sa darating na eleksyon. Ako, naniniwala po ako na pagmahal ka ng tao at alam nilang nagsiservisyo ka ng buong katapatan at pag may mamalasakit sa Pilipino, sila na po ang
huhusga para sa inyo at hindi kanila malilimutan. Alam po ng Pilipino yan. Alam mo na sa bayan ng Pilipino ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hindi tayo nababahala dito. Ang gusto lang natin mangyari dito, i-share nyo yung video para mas marami makarinig sa mga punto de vista ng mga senador ng PDP laban ito. Kung hindi nyo pa napanood yan yung video natin kanina kay Congressman Rodante Marcoleta. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.